May malaking update tungkol sa SSS pension increase na hindi inaasahan ng marami. May usap-usapan tungkol sa maagang pagbigay ng dagdag sa pensyon. Pero ang tanong, paano naman ang mga nag-avail ng 18 months advanced pension? Kasama ba sila o may epekto ba ito sa natanggap na nila? Dito naguguluhan ang maraming pensyonado dahil iba-iba ang sitwasyon at hindi lahat pareho ang magiging resulta. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw kung paano maaapektuhan ang mga nag-a-advanced pension, kung may dagdag pa ba silang matatanggap at ano ang dapat mong gawin ngayon. Pero may isang mahalagang detalye na halos walang nagsasabi at ito ang maaaring magbabago sa inaasahan mong matatanggap. Kaya siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring makaapekto sa iyong pensyon at sa iyong plano sa pananalapi. Bago tayo magpatuloy, makinig ka muna ng mabuti kung ikaw ay pensyonado o may kakilala kang umaasa sa SSS Pension. Ang impormasyong tulad nito ay napakahalaga at hindi mo pwedeng palampasin dahil ang isang detalye lang na hindi mo alam ay maaaring makaapekto sa matatanggap mong pera lalo na kung ikaw ay nag-avail ng 18 months advanced pension. Maraming tao ang nalalaman lang ang mga ganitong update kapag huli na ang lahat at doon nagsisimula ang pagsisisi. Huwag mong hayaang mangyari iyon sa'yo. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa mga update, pagbabago at tamang paliwanag tungkol sa iyong pensyon. Dito sa channel na ito, ibinabahagi namin ang malinaw at mahalagang impormasyon bago pa ito makaapekto sa iyong pera. Huwag mong hintayin na ikaw pa ang mahuli. I-click mo na ang subscribe ngayon at siguraduhing lagi kang handa. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang paksa na napakaraming pensyoner ng SSS ang nagtatanong at maghahanap ng malinaw na sagot. At ito ay isang paksa na may direktang epekto sa pansalaping kalagayan ng libo-libong pamilyang Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo. Ang tanong na pinakamadalas naming natatanggap mula sa aming mga manonood pagtatapos ng pagtaas ng pensyon ng SSS ay ito. Kung ikaw ay isa sa mga pensyonado na nag-avail ng 18 months advanced pension na inaalok ng SSS, paano ka naapektuhan ng bagong pagtaas ng pensyon at kailan mo matatanggap ang iyong mas mataas na buwan ng bayad? Ito ay isang tanong na nagdudulot ng malaking kalituhan sa maraming pensyonado at ang kawalan ng malinaw na sagot ay nagdudulot ng hindi kinakailangang pag-aalala at kaba sa mga taong dapat ay nagtatamasa ng kapayapaan ng isip sa kanilang pagreretiro. Ngayon, sisikapin naming ibigay ang pinakakomprehensibo, pinakatumpak at pinaka-practical na sagot sa tanong na ito base sa mga opisyal na patakaran ng SSS at sa pinakapapanahong impormasyon na available. Kaya manatili kayo hanggang sa katapusan ng video na ito dahil bawat bahagi ng aming paliwanag ay mahalaga para sa inyong ganap na pag-unawa sa sitwasyon. Una, kailangan nating maunawaan kung ano nga ba ang 18 months advanced pension at kung paano ito gumagana dahil maraming tao ang nag-avail nito nang hindi ganap na nauunawaan ang lahat ng implikasyon nito. At ang pag-unawa sa mekanismo ng programa ay susi sa pag-unawa kung paano naaapektuhan ng mga pagtaas ang mga nag-avail nito. Ang 18 months advanced pension ay isang programa ng SSS na nagbibigay daan sa mga bagong retiradong miyembro na makatanggap ng kanilang 18 buwang benepisyo sa pensyon ng sabay-sabay sa oras ng kanilang pag-apply para sa pagreretiro sa halip na hintayin ang buwan ng bayad sa loob ng 18 buwan. Ang programa ay isinagawa ang SSS bilang isang paraan upang matulungan ang mga bagong retirado na matugunan ang kanilang mga panandaliang pangangailangan sa pananalapi at matiyak na mayroon silang sapat na kapital upang simulan ang kanilang buhay bilang mga retirado. Maging ito ay para sa mga gastos sa negosyo, para sa mga medical na gastos, para sa pagbabayad ng mga utang, o para sa anumang iba pang layunin na pinakamahalagang tinutugunan ng pondo sa oras na iyon.
Ang paraan ng pagkalkula ng 18 months advanced pension ay batay sa iyong monthly pension rate sa oras ng iyong pag-apply. At ang kabuuang halaga na iyong natatanggap sa advance ay ang iyong buwan ng pension na pinarami ng 18. Kaya halimbawa, kung ang iyong buwan ng pension ay PHP 10,000 sa oras ng iyong pag-apply, ang iyong 18 months advanced pension ay katumbas ng PHP at PHP 8,000 na iyong matatanggap ng sabay-sabay. Sa kapalit ng advance na ito, ang SSS ay hindi na nagbabayad ng iyong regular na buwan ng pensyon sa loob ng 18 buwan mula sa oras ng pag-avail dahil ang mga bayad na iyon ay itinuturing na natanggap mo na sa pamamagitan ng advance na halaga. Pagkatapos ng 18 buwang panahon, ang iyong regular na buwan ng bayad ay naibabalik at ang iyong pensyon ay muli na namang natatanggap buwan-buwan. Ngayon, ang pangunahing tanong na lumilikha ng kalituhan ay ito. Kung nag-avail ka ng 18 months advanced pension at ang SSS ay nagpapatupad ng pagtaas ng pensyon sa panahon habang ikaw ay nasa loob ng iyong 18 buwang panahon ng advance, ano ang mangyayari sa iyong pensyon? May dalawang aspeto ng tanong na ito na kailangan nating talakayin ng maingat. Una, ang pagtaas ba ay maa-apply sa iyong pensyon sa kabila ng katotohanan na ikaw ay nasa loob ng iyong 18 buwang panahon ng advance? At pangalawa, kung applicable ang pagtaas, paano eksaktong ito ilalapat? At kailan mo masisimulang matanggap ang mas mataas na halaga ng iyong pensyon? Ang sagot sa unang tanong ay nagbibigay ng kaginhawaan sa maraming pensyado na nag-avail ng 18 months advanced pension at nag-aalala na ang pagtaas ay maaaring hindi na ilapat sa kanila. Ang opisyal na patakaran ng SSS ay nagpapakita na ang karapatang makatanggap ng pagtaas ng pensyon ay isang karapatang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na pensyado ng SSS, anuman ang kanilang kasalukuyang katayuan sa programa ng 18 months advanced pension. Ibig sabihin nito na ang pagtaas ng pensyon ay hindi otomatikong tinatanggal ang iyong karapatan sa pagtaas dahil lamang sa nag-avail ka ng advanced payment. Ang pagtaas ay naibisa pensyon. Ngunit ang paraan ng pagpapatupad nito ay may ilang mahalagang detalye na kailangan mong maunawaan. Para sa mga pensyado na nasa loob pa ng kanilang 18 tubuang panahon ng advance kapag ipinatupad ang pagtaas. Ang sitwasyon ay medyo mas komplikado kaysa sa mga pensyonado na regular na tumatanggap ng buwanyang bayad. Dahil ang advance na iyong natanggap ay kinukwenta batay sa iyong lumang rate ng pensyon. At ang iyong bagong rate ng pensyon ay mas mataas na ngayon dahil sa pagtaas. Mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng halaga na dapat sana ay natanggap mo sa loob ng 18 buwan batay sa bagong mas mataas na rate at ng halagang aktwal na tanggap mo batay sa lumang rate. Ang pagkakaibang iyon ay ang tinatawag naming adjustment amount o ang halaga ng pagsasaayos na kailangan ng SSS na tugunan upang matiyak na ang lahat ng pensyonado, kasama ang mga nag-avail ng advance, ay makakakuha ng benepisyo ng pagtaas. Ang paraan ng pagsasaayos ay nag-iiba-iba depende sa partikular na patakaran ng SSS na inilapas sa panahon ng pagtaas. Ngunit sa pangkalahatan ay may dalawang posibleng diskarte. Yung mayunang diskarte ay ang pagbibigay ng karagdagang one-time na bayad na katumbas ng pagkakaiba sa pagitan ng iyong dating pensyon at ng iyong bagong pensyon sa bilang ng mga buwan na natitira pa sa iyong 18 buwang panahon ng advance sa oras na ang pagtaas ay naging epektibo. Ang ikalawang diskarte ay ang pagsaalang iyong buwan ng bayad kapag natapos na ang iyong buwan ng bayad na ang iyong bagong buwan ng bayad ay ang mas mataas na halaga na nagsasaalang-alang sa pagtaas. Sa ilang mga kaso, ang SSS ay maaari ring gumamit ng kombinasyon ng dalawang diskarteng ito upang matiyak na ang lahat ng mga pensyonado ay makakatanggap ng tamang benepisyo ng pagtaas.
Mahalagang itaas ang isang puntong madalas na napababayaan sa mga talakayan tungkol sa 18 months advanced pension at mga pagtaas ng pensyon. Mahalagang itaas ang isang punto madalas na napapabayaan sa mga talakayan tungkol sa 18 months advanced pension at mga pagtaas ng pensyon. At iyon ay ang katotohanan na ang parehong sitwasyong ito ay may iba't ibang epekto sa iba't ibang pensyonado depende sa kung kailan sila nag-avail ng advance, kung magkano ang kanilang advance sa oras ng pag-avail, at kung gaano karaming buwan pa ang natitira sa kanilang 18 buwang panahon ng advance kapag nagkabisa ang pagtaas. Ang isang pensyonado na nag-avail ng advance 3 buwan lamang bago nagkabisa ang pagtaas ay nasa ibang sitwasyon kumpara sa isang pensyonado na nag-avail ng advance 15 buwan bago nagkabisa ang pagtaas. At ang mga detalye ng paraan ng pagsasa ay maaring mag-iba para sa bawat isa sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit lubos naming inirerekomenda na ang bawat pensyonado na nag-avail ng 18 months advanced pension ay direktang makipag-ugnayan sa SSS upang malaman ang eksaktong implikasyon ng pagtaas para sa kanilang partikular na sitwasyon kaysa umasa lamang sa pangkalahatang impormasyon. Para sa mga pensyado na natapos na ang kanilang buwang panahon ng advance bago pa man nagkabisa ang pagtaas, ang sitwasyon ay mas simple at mas diretso. Kapag natapos na ang iyong 18 buwang panahon at naibalik na ang iyong regular na buwan ng bayad, ang iyong bagong buwan ng pensyon ay magiging ang mas mataas na halaga na nagsasaalang-alang sa lahat ng mga pagtaas na nagkabisa mula nang mag-retire ka. Ibig sabihin nito na ang lahat ng mga pagtaas na naganap sa panahon ng iyong 18 buwang advance ay magiging parte ng iyong bagong mas mataas na buwan ng pensyon kapag naibalik na ang regular na pagbabayad. Para sa mga pensyonadong ito, ang taming bagay na kailangan nilang tiyakin ay na ang SSS ay maayos na naitala ang lahat ng mga pagtaas na naangkop sa kanilang record upang matiyak na ang tamang halaga ay naililipat sa kanilang buwan ng bayad kapag maibalik na ang regular na pagbabayad. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pagpapatunay at ang mga hakbang na dapat gawin ng mga pensyonado na nag-avail ng 18 months advanced pension upang matiyak na sila ay makatanggap ng tamang benepisyo ng pagtaas ng pensyon. Ang una at pinaka-importanteng hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa SSS ng direkta upang malaman ang eksaktong katayuan ng iyong record at ang eksaktong paraan ng pagpapatupad ng pagtaas para sa iyong partikular na kaso. Maaari kang makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng iba't ibang paraan kasama na ang pagbisita sa pinakamalapit na branch ng SSS, pagtawag sa SSS hotline o pag-access sa iyong account sa pamamagitan ng My SSS online portal. Ang pinakadiretso at pinakaepektibong paraan ay ang personal na pagbisita sa isang branch ng SSS kung posible, dahil ang mga kinatawan ng serbisyo sa customer sa mga branch ay may kakayahang tingnan ang iyong espesipikong record at bigyan ka ng impormasyon na tumpak para sa iyong sitwasyon. Kapag nakikipag-usap sa SSS, tungkol sa iyong sitwasyon, may ilang partikular na impormasyon at katanungan na dapat mong ihanda. Una, kailangan mong malaman ang eksaktong petsa ng iyong pag-avail ng 18 months advance pension at ang halaga ng advance na iyong natanggap. Pangalawa, kailangan mong malaman ang iyong asalukuyang pension rate at kung kailan eksaktong natapos o matatapos ang iyong 18 buwang panahon ng advance. Pangatlo, kailangan mong tanungin ang SSS tungkol sa eksaktong paraan ng pagpapatupad ng pagtaas para sa iyong kaso, kasama na ang anumang karagdagang bayad o pagsasaayos na ikaw ay entitled na tumanggap at kung kailan at paano mo matatanggap ang mga bayad o pagsasaayos na iyon. Mahalaga rin na pag-usapan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng iyong personal na mga record at dokumento na may kaugnayan sa iyong SSS pension at sa iyong 18 months advance pension. Ang pagkakaroon ng kopya ng iyong mga dokumento sa pag-apply, ng iyong mga abiso ng pensyon mula sa SSS, at ng anumang iba pang opisyal na komunikasyon mula sa SSS tungkol sa iyong pensyon
ay mahalaga para sa iyong kakayahang subaybayan ang mga pagbabago sa iyong pensyon at para sa iyong kakayahang itaas ang anumang mga issue o hindi pagkakaunawaan ng epektibo sa panahon ng mga pagtaas ng pensyon at ng mga pagsasaayos na nagreresulta mula sa mga ito. Ang pagkakaroon ng malinaw na dokumentasyon ng iyong kasalukuyang rate ng pensyon at ng iyong kasaysayan ng pagbabayad ay maaaring maging napakahalaga kung sakaling may mangyaring hindi tumpak sa pagpoproseso ng iyong pagtaas. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming pag-usapan ang isang mas malawak na punto na may kaugnayan sa mga pagtaas ng pensyon at sa pangkalahatang kalagayan ng sistema ng pensyon ng SSS. Ang mga pagtaas ng pensyon, tulad ng mga aming tinalakay na iyon, ay mga positibong pagpapaunlad na nagpapakita ng pangako ng SSS na mapanatili ang halaga ng mga benepisyo ng kanyang mga miyembro sa harap ng implasyon at ng tumataas na gastos ng pamumuhay. Ngunit mahalaga rin na maunawaan ang mga pagtaas na ito bilang bahagi ng isang mas malawak na larawan ng pagpaplano sa pananalapi para sa pagreretiro. Ang mga pensyon kahit pa na tumaas ito ng ilang porsyento ay bihirang sapat sa sarili nito upang ganap na suportahan ang isang komportable at mapayapang pagreretiro sa harap ng mga realidad ng modernong pamumuhay sa Pilipinas. Ang mga pensyado na nagplano ng maaga at nagtatayo ng karagdagang mga pinagkukunan ng kita at ipon sa panahon ng kanilang mga taon ng aktibong trabaho ay karaniwang mas handa sa harap ng mga hamon ng pagreretiro kaysa sa mga umaasa lamang sa kanilang pensyon ng SSS. Sa pagtatapos ng video na ito, nais naming ibuod ang pinakamahalagang punto sa mga pensyonado na nag-avail ng 18 months advanced pension at nagtatanong tungkol sa kung paano sila naaapektuhan ng mga pagtaas ng pensyon. Ang iyong karapatan sa pagtaas ng pensyon ay hindi tinatanggal ng iyong pag-avail ng 18 months advanced pension. Ang eksaktong paraan ng pagpapatupad ng pagtaas para sa iyong kaso ay depende sa kung kailan nag-avail ng advance at kung gaano karaming buwan pa ang natitira sa iyong 18 o buwang panahon kapag nagkabisa ang pagtaas. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ay direktang makipag-ugnayan sa SSS upang malaman ang iyong eksaktong sitwasyon. At huwag kailanmang magbigay ng iyong personal na impormasyon sa sino man na hindi mo naunayan na isang opisyal na kinatawan ng SSS. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, ibahagi ito sa inyong mga kapwa pensyonado at sa inyong mga pamilya. Salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod na video.